Ang military governor ng Longsheng na si He Lianzeng, sa loob lamang ng hindi hihigit sa 3 araw sa pwesto, ay pinatay na ang 20 magnanakaw. Upang malutas ang kaso ng kidnapping na nagdulot ng malawakang gulat, ang kanyang deputy ay nagulat na nakuha na nila ang personal na libro ng pinuno, partikular na ang koneksyon nito sa maraming negosyante. Kabilang ang may-ari ng He family na si He Anran. 5 taon nang naghihintay si He Lianzeng, at sa wakas ay makukuha na niya ang kanyang kalaban sa kanyang sariling mga kamay. Inutusan niya ang kanyang deputy na magpadala ng liham sa dalaga ng He family na si Muyutang, na nagsasaad na kung gusto niyang iligtas ang kanyang ama, kailangan niyang pakasalan ang military governor. Naniniwala siya na dahil sa kanyang ama, hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Muyutang, ang kapayapaan na nais mo ay mawawala na. Sa kasal, masakit na naisip ni Yutang ang kanyang nakatatandang kapatid na si He Anran. Minsan niya na itong trinaidor, kaya marahil ito ay isang parusa, napilitin siyang mamuhay kasama ang isang taong hindi niya mahal. Sa labas ng tarangkahan, pumasok ang military governor upang salubungin ang bagong kasal. Nagulat si Muyutang nang makilala niya na si He Lianzeng pala iyon. "Sister, it's been a while," sabi ni He Lianzeng. Nagtaka si He Lianzeng sa mga mata ni Muyutang. "Nababahala ka ba dahil hindi mo napakasalan ang batang Panginoon na pinili mo?" Formal siyang nagdeklara, "Sa buhay na ito, ako lang ang pwede mong pakasalan." Kaya, nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin ang puno at nagmakaawa, "Pakiusap, palayain mo ang aking ama." Gayunpaman, kinamumuhian ni He Lianzeng ang ama ni Muyutang dahil sa pagpilit nitong magpakamatay ang kanyang ina. Naalala ni Muyutang na walang kinalaman ang kanyang ama sa pagpapakamatay ng kanyang tita Di, nang banggitin niya ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Lalo pang gustong suwayin ni He Lianzeng ang mga kaugalian upang gawing saksi ang mga bisita sa kahihiyan ng He family. Sa pagitan, sa Lushenglu, ang may-ari na si Muyutang ay pinarusahan ang taong nagbunyag ng personal na libro sa military governor. Ang kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard na si Rong Yin ay nagulat na ang kanyang kapatid ay pinakasalan ang dalaga ng He family. Tinukso ng may-ari ang sitwasyon. Pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin makatakas si He Lianzeng sa kanyang nakamamatay na kahinaan. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, nagmakaawa si Muyutang na pakawalan niya ang kanyang ama. Gayunpaman, mayroon pang maraming laro si He Lianzeng na nagpaparamdam sa kanya na hindi na siya karapat-dapat mabuhay pa. Nang makarating sila sa military governor's mansion, walang haba si He Lianzeng na sinira ang lahat. Nang marinig niya ang dalawang salitang tikuya, pinaalalahanan niya si Muyutang na siya si He Lianzeng, hindi si He Anran. Galit si He Lianzeng kay Muyutang dahil sa pag-iwan sa kanya para sa iba noong nakaraan, at ngayon ay pinili na naman niya ang military governor para iligtas ang kanyang ama mula simula hanggang wakas. Hindi kailanman naging unang pagpipilian niya si He Lianzeng. Inorganisa niya ang kasal sa He Mansion dahil sinabi ng lahat na hindi sila maaaring magkasama. Kinailangan niyang pakasalan ang nakababatang kapatid na babae upang ipahiya siya sa harap nila. Kinuha ni Muyutang ang kutsilyo at nagbanta na wawakasan niya ang kanyang buhay kung sasaktan siya ni He Lianzeng. Bumangon si He Lianzeng, isinuot ang kanyang jacket at nagbuhos ng isang tasa ng alak. Pinaalalahanan niya si Muyutang na ang buhay ng kanyang ama ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Nadama ni Muyutang na talagang napakahirap para sa kanya na bumuo ng isang malaking dula upang ipahiya siya. "Muyutang, ipinahiya ng iyong ama ang aking ina at iniwan mo ako. Ang gusto ko ay napakasimple ikaw at ang ginto ng He family. Huwag mo nang pangaraping habulin ang batang Panginoon ng Su family dahil ikinasal na tayo. Habang nabubuhay ka, pag-aari kita, kahit sa kamatayan, multo kita. Gusto ko kayong pareho, ang ginto at ikaw. Isasauli ko ng 100 at libu-libong beses ang lahat ng kahihiyan na dinanas ko 5 taon na ang nakakaraan." Sa labas, malamig ang hangin. Pinilit ng military governor ang kanyang asawa na hawakan ang mga dragon at phoenix na kandila hanggang sa sumikat ang araw. Sa loob ng bahay, sinagot ni He Lianzeng ang tawag mula sa may-ari ng Lushenglu. Narinig ni Muyutang na palaging hinahanap siya ng military governor sa hotel. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagsusumikap sa mga empleyado. Kung darating ang military governor, tutulungan niya sa lahat. Kung hindi siya darating, magbibigay pa rin siya ng regalo para sa kasal. Binuksan ni He Lianzeng ang bintana at pinanood ang kanyang asawa na sinasaktan sa malamig na hangin. Hindi inaasahan ni Muyutang na kinamumuhian siya ni He Lianzeng sa loob ng 5 taon. Sa huli, ang lahat ng utang niya kay He Lianzeng ay kailangan niyang bayaran sa mapait na paraan na ito. Narinig niya ang tiktak ng orasan. Nababalisa si He Lianzeng at palihim na sumilip. Dati, para sa isang kwintas na nagustuhan ni Muyutang, araw-araw siyang pumunta sa pantalan upang magbuhat para mabili iyon para sa kanya. Kahit nagalit siya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hindi niya kayang tiisin na makita siyang nasasaktan. Lumapit si He Lianzeng, binuhat si Muyutang papasok sa silid. Pinilit niya ang kanyang asawa na tulungan siyang maligo. Sinabi niya na masyadong malamig ang kamay ni Muyutang kaya nawalan siya ng gana. Gayunpaman, ayaw niyang mag-aksaya kaya kailangan niyang gamitin ang lahat ng paligo. Lumabas siya at inutusan ang mga katulong na dalhin kaagad ang ointment at isang malaking mangkok ng sabaw ng luya na may maraming pulang asukal para sa kanyang asawa. Dumating ang deputy para magulat na ang taong nagbunyag ng personal na libro ay isang espiya mula sa Lushenglu. Siya ay pinaslang at ang kanyang katawan ay nakabitin sa labas ng gate ng lungsod. Dinala niya ang kanyang asawa sa piitan. Hinuli ng gobernador si He Anran para pakinggan ang symphony ng kanyang mga hinaing. Nasa selda siya para marinig ang boses ng kanyang ama. Pinapirmahan niya si He Anran sa isang kontrata habang buhay. Kung magiging masunurin si He Anran, isasaalang-alang ni He Lianzeng na itago ang ebidensya ng pakikipagsabwatan ng ama ni He Anran sa mga magnanakaw.
magnanakaw. Kung hindi, ibibigay niya ang ama ni Hianran sa Central Prison. Pinaalalahanan ni Hianran si Helian Zeng na tatay rin niya si Hianran. Ikinorek ni Helian Zeng na si Hilinlin ay stepdad niya na pumilit sa kanyang nanay na mamatay. Gusto ni Helian Zeng na makita ni Hilinlin na pakakasalan ng kanyang anak ang kanyang stepbrother. Matigas ang bibig ni Helian Zeng pero masakit ang kanyang puso. Sa harap ng mga luha ni Hianran, sinabi ni Hianran na kahit ibigay niya ang gintong mina, hindi pa rin niya palalayain ang kanyang tatay. Inihambing ni Hianran ang pagkuha ng buhay ng kanyang tatay. Hindi ba mas masarap sirain ka, mahal na kapatid? Ang mga sakit na binigay mo sa akin ay hindi mas mababa sa ginawa ng aking stepdad. Kaya ang iyong kawawang hitsura ay talagang huwad. Sinabi ni Hianran na itinago niya ang mapa ng gintong minahan. Kung hindi imbestigahan ng gobernador ang pagnanakaw upang maibalik ang reputasyon ng kanyang ama, hindi niya makukuha ang kahit isang gintong bar. Sinabi ng receptionist kay Muyutang na nilagyan ni Helian Zeng ng selyo ang marriage certificate. Sa sandaling tumalikod si Hianran, patuloy na bumuhos ang luha ng gobernador. Hianran, ito lamang ang paraan para manatili ka sa tabi ko. Pinagsisihan mo ba na iniligtas mo ako sa snowstorm noon? So, noong nakaraan, madalas na inaapi ang ina ni Helian Zeng. Ininsulto siya ng kanyang mga asawa bilang isang bastard. Noon, lumitaw si Hianran na parang pulang bulaklak sa gitna ng puting niebe. Kinumpirma niya na ang pangalan niya ay Helian Zeng, na anak siya ng kanyang ama. Sino man ang gustong galawin siya ay kailangang magtanong muna sa kanya. Tinakpan ni Hianran si Helian Zeng ng jacket. Nangako siya na poprotektahan niya ito magpakailanman. Pero umabot sila sa ganitong sitwasyon. Kahit na pinagsisisihan niya ito, hindi siya papayag na bitawan ito. Dahil siya ang unang nagloko sa kanya. Alam ni Helian Zeng ang pagdating niya sa Liuxing Mansion. Umamin sa kanyang pagkakamali ang kanyang deputy dahil hindi pa niya mahanap ang tunay na pagkatao ng may-ari. Alam ni Helian Zeng na ang Liuxing Mansion ay may koneksyon sa mga kriminal at pulisya sa pamamagitan ng pagbebenta ng impormasyon. Hanggat hindi niya ito kinakalaban, wala siyang pakialam kung sino siya. Sinabi niya sa kanyang deputy na ipaalam sa may-ari ng theater group na kung hindi magpakita ang may-ari, kailangan niyang tanggapin ang regalo mula sa kanya. Sa sandaling iyon, isang lasing na lalaki ang tumakbo sa entablado at inasar ang mga awit. Naasar si Helian Zeng at tinapon niya ang isang dart para buksan ang pandekorasyong bola. Pagkatapos ay hinila niya ang lasing na lalaki palabas ng entablado. Nang makilala niya ang gobernador, dali-dali siyang tumakbo. Tinitigan ng mga awit si Helian Zeng na may mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit sinabi niya sa mga sundalo na isil ang maruming lugar na nagpatumba sa mga awit sa entablado. Lumalabas na ang taong iyon ay si Muyutang, ang may-ari. Gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa taong nangahas na magtanim ng bigas. Nag-utos ang gobernador na tingnan siya bilang isang low-class person. Pagdating niya sa mansyon, nakita niya ang kanyang asawa na naghihintay sa sala. Narinig ni Helian Zeng mula sa bilangguan na dinala na si Hilinlin sa Nanjing. Sinabi niya sa kanyang deputy na imbestigahan ang bagay na ito. Maingat niyang tinanggal ang kanyang sapatos at binuhat ang kanyang asawa sa kwarto. Inilagay niya ito sa kama at tinitigan ang mukha na malalim na nakatanim sa kanyang puso sa loob ng 5 taon. Nagising si Hianran at mabilis na tinulak si Helian Zeng. Tinanong niya sa kanya kung saan niya dinala ang kanyang ama. Kinuha niya ang baril at pinagbantaan na magpakamatay kasama niya. Pinayuhan ni Helian Zeng ang kanyang asawa na mag-isip ng mabuti dahil kung binaril niya ang baril, wala nang pag-asa ang kanyang ama. Tinuruan niya siyang barilin sa ulo o sa puso. Nakakalimutan ng mga patay ang lahat ng pag-ibig at pagkamuhi. Hianran, kung matapang ka, patayin mo ako. Inamin ni Hianran na hindi niya magawang saktan si Helian Zeng. Nagmakaawa siya na patawarin niya ang kanyang ama upang mabayaran niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan mula sa 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit walang bala ang baril. Nabaliw si Hianran dahil hindi niya malayang mahanap ang kamatayan. Sinabi sa kanya ni Helian Zeng na huwag mag-alala dahil hahawakan niya ang buhay ni Hilinlin. Gusto niyang makita ni Hilinlin kung paano inaapakan ang kanyang mahal na anak na babae. Nagpunta si Helian Zeng para makipagkita sa kanyang amain na si Zhao Ziqian. Tinanong niya kung dinala niya si Hilinlin sa Nanjing. Sinabi ni Commander Zhao na ang kaso ng magnanakaw ay konektado sa maraming lalawigan. Natatakot siya na hindi mabuhay si Hilinlin sa pagkakataong ito. Dad Helian, wala kang asawa o anak. Ang kaisa-isang kamag-anak mo lang ay ako. Sa huli, ang upuang ito at singsing ng merito ay sa akin. Kaya, kunin mo ang gintong minahan mula kay Hianran. Huwag mo akong bigin. Pagkatapos mong magtagumpay, putulin mo na ang ugnayan sa kanya upang hindi ka na lalo pang malubog. Ikinorek ni Helian Zeng na pinanatili niya si Hianran sa kanyang tabi para lamang maghiganti sa pamilya He. Naalala niya ang kanyang amain na nagturo na ang pagsira sa espiritu ng kalaban ang pinakamalaking hampas. Tumawa si Commander Zhao dahil alam niyang may nararamdaman pa rin ang kanyang ampon para kay Miss He. Pinaalalahanan niya si Helian Zeng na huwag kalimutan kung paano namatay ang kanyang nanay. Bukod pa rito, kulang ang sweldo sa kampo, kaya kailangan nilang kunin ang gintong minahan. Lumalabas na si Zhao. Lihim na ikinulong ni Commander Zhao si Hilinlin upang tanungin siya kung saan itinago ang gintong minahan. Pinayuhan niya si Hilinlin na magsalita
balita na at huwag na niyang idamay pa ang kanyang anak na babae sa mansyon ng gobernador. Naalala ni Hiandran na sinabi ng kanyang ama na ang dote na para sa kanya ay nasa loob ng sutra na sinulat ng kanyang ina noong nabubuhay pa siya. Natagpuan ni Hiandran ang isang resibo ng deposito sa City Bank. Inisip niya na itinago dito ang susi sa gintong minahan. Sa labas, dumating ang isang bagyo. Dahan-dahang lumakad si Helianzeng patungo sa altar ng kanyang yumaong ina. Masakit na naaalala niya ang gabing iyon na umulan kung saan nakita niya ang bawat patak ng dugo ng kanyang ina. Ang huling mensahe na iniwan niya ay gusto niyang dalhin si Hilinlin sa impyerno. Tumakbo ang deputy para hilingin sa gobernador na uminom na ng gamot. Dahil sa bawat pagtama ng kidlat, nasasaktan ang katawan ni Helianzeng. Ngunit, gusto niyang tandaan ng kanyang sarili ang masakit na sakit na ito. Sa kanyang pinakamahirap na sandali, narinig niya ang balita na pumayag si Hiandran na pakasalan ang batang master ng pamilya, so ininsulto pa siya ng mga lingkod na parang isang basurang gusto ang isang swan. Sinaktan ni Helianzeng ang kanyang sarili upang tandaan ang kahihiyan noon. Hiandran, malinaw na umalis ka sa akin, ngunit hindi ko pa rin magawang putulin ang aming ugnayan. Nabayaran ko na ang lahat ng utang ko sa iyo, kaya ano ang babayaran mo sa akin para sa mga utang mo? Sa sala, nakatanggap si Hiandran ng sulat mula sa Himansyon. Narinig niya mula sa dalaga na sa tuwing umuulan, sumasakit ang ulo ng gobernador, kaya pinapauwi niya ang lahat ng kanyang mga lingkod. Nagmamadaling binuksan ni Hiandran ang liham. Ipinapaalam ng liham na si Muyutang ay babalik ng mas maaga sa bansa. Nang marinig ang mga yabag ni Helianzeng, mabilis na itinago ni Hiandran ang liham sa likod niya. Pero nakita ito ni Helianzeng at agad itong inagaw para basahin. Labis siyang nasaktan dahil patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng kanyang asawa sa dating kasintahan. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit hindi niya napigilan ang galit nito. Ang bawat paglaban niya ay lalo lang nagpapagalit sa kanya. Binuhat siya nito sa lamesa at ibinuhos ang lahat ng kanyang pag-ibig at sama ng loob sa isang nagnanakaw na halik. Helianzeng, Hiandran, 5 taon na ang nakakaraan, ako ay isang hamak na hindi karapat-dapat para sa isang babaeng tulad mo. Ngayon, ako ang punong commander ng Guancheng, ngunit hindi pa rin ba ako karapat-dapat para sa iyo? Kung mas gusto mong makasama siya, mas gugustuhin kong durugin ang ilusyon na iyon. Helianzeng, kahit napilitin, kailangan kitang makuha. Sinubukan ni Hiandran na tumakas, ngunit si Helianzeng ay parang isang mabangis na hayop na ayaw paalisin ang kanyang biktima sa kanyang mga bisi. Hiningi niyang bayaran siya ni Hiandran para sa utang ng pamilya kaya kailangan itong bayaran ng maayos. Tahimik na sumuko si Hiandran kay Helianzeng. Sa loob ng 5 taon, paulit-ulit niyang pinangarap ang gabing iyon, pinapahirapan ang sarili dahil sa pagtataksil sa kanyang mahal. Nang marinig niyang pumayag siyang pakasalan si Muyutang, na ang pangalan ay Mumingan, tumakbo si Helianzeng sa ulan upang tutulan ito. Kinwestiyon niya ang kanyang stepfather na si Mumingan dahil sa pagpatay sa kanyang ina at sa pagpilit kay Hiandran na magpakasal ng walang pagmamahal. Ipinaliwanag ni Mumingan na nagpakamatay ang kanyang asawa at hindi dapat makialam si Helianzeng sa kasal ng kanyang kapatid. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Helianzeng. Nang malaman ni Hiandran ang kanyang pagkakakilanlan upang iligtas si Helianzeng, nagpanggap siyang gustong pakasalan si Muyutang. Malamig niyang sinabi na nagsawa na siya sa dramang magkapatid. Helianzeng, isa ka lang laruan na ginagamit ko kapag nainip ako. Ang tanging taong makakasama ko habang buhay ay si Muyutang, sabi niya. Ibinigay niya pabalik kay Helianzeng ang butterfly necklace na simbolo ng kanilang pag-ibig. Sinabing isa lang itong murang laruan. Hiandran, mula nang mahalin kita, alam kong hindi makatotohanan ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, gusto ko pa ring maging hindi makatotohanan. Para sa akin, sapat na ang isang beses, sagot ni Helianzeng. Gayunpaman, ang masakit na nakaraan ay hindi mabubura. Mananatili itong matibay na pader na naghihiwalay sa kanila. Ngunit hindi niya alam na palihim na umiiyak si Hiandran. Katulad noon, inako niya ang lahat ng pagkakamali dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Nangako siyang hindi na niya muling makikita si Helianzeng, humihingi lamang ng tawad para sa kanya. Hiandran, pinrotektahan kita noon kaya niloko kita mula simula hanggang wakas. Ang tanging taong gusto kong pakasalan ay ikaw, sabi ni Helianzeng. Nakipagkita siya sa kanyang opisyal na nagulat na maraming espiya ng Lao Xinglu ang kanilang napatay. Ang pinuno ay nagsimulang mag-alala at nakipag-usap sa kanya para sa isang pulong sa 8 ng gabi. Pagdating sa Lao Xinglu, sa wakas ay nakilala niya ang may-ari, ngunit nasa likod siya ng isang kortina. Akala niya ay isang biktima lang ng kalagayan ang may-ari, ngunit hindi niya alam na isa pala itong anak mayaman na naglalakbay sa mundo. Ang may-ari ay naniniwalang nabubuhay siya sa isang panaginip na kayamanan na hindi alam kung sino ang tunay na Lao Sheng. Agad niyang hinawi ang kortina at formal na nakipagkita kay Helianzeng. Helianzeng, matagal na tayong hindi nagkita. Siya pala si Muyutang. Noon, isang hamak na pulubi si Muyutang na nagpapalimos sa kalye at maswerteng nakapulot ng kamot upang makatawid gutom. Nang panahong iyon, tanging si Helianzeng lang ang nag-abot sa kanya ng isang masarap na tinapay. Dahil walang matirhan, sumama si Muyutang sa mabait na tao. Ginulo ni Helianzeng ang buhok ni Muyutang at pumayag na protektahan siya. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay muli silang nagkita. Helianzeng, 5 taon kitang hinanap pero wala akong nakuhang balita. Ngayong nagkita na tayo, gusto kong uminom ng alak kasama mo. Hindi akalain ni Helianzeng na ang mahinang binata noon ay ngayon ay ang may-ari na ng Lao Xinglu.
Sinabi ni Muyutang na upang mabuhay sa Guansheng, may mga bagay na kailangang gawin, ngunit tiniyak niya kay Helian Zeng na nagbebenta lang siya ng impormasyon. Helian Zeng, hindi mo kailangang magpaliwanag, lagi kitang pinagkakatiwalaan, kapatid. Naalala niya kung paano sila naglalaro ng dart gamit ang mga bato noong bata pa sila. Nagbigay si Muyutang kay Helian Zeng ng isang mahalagang impormasyon bilang regalo. Sinabi niya na si Mumingan ay tinago sa Baichang Church. Sa simbahan, natagpuan nga ni Helian Zeng si Mumingan. Nang makita si Commander Zhao, naalala niya na ang kanyang amain ang nag-utos na i-lockdown ang lugar. Mabilis na itinanggi ito ni Commander Zhao. Sinasabing may naglakas loob na maglaro sa ilalim ng kanyang ilong. Nagtanong si Helian Zeng, talaga bang hindi ikaw ang nagtago kay Mumingan? Mariing sinabi ni Commander Zhao na may gustong magwasak ng kanilang ugnayan. Helian Zeng, ama, titiyakin ko na pagkatapos ng investigasyon sa pagnanakaw, iaalay ko sa iyo ang minahan ng ginto. Natagpuan niya ang larawan ni Hiandran sa bulsa ng taong dumukot kay Mumingan. Nag-alala siyang nasa panganib ang kanyang asawa, kaya nagmadali siyang hanapin ito. Sa kalye, narinig ni Hiandran ang tunog ng candy na gawa sa prutas, na nagbalik sa kanya sa matatamis na alaala. Naalala niya kung paano siya binigyan ni Helian Zeng ng candy nang makita siyang nagbabasa hanggang hating gabi. Pinuri niya ang lasa nito at nangako si Helian Zeng na bibigyan siya nito palagi. Isang assassin ang biglang sumugod kay Hiandran. Mabilis na pinigilan ito ni Helian Zeng. Sinabihan niya ang driver na magpatuloy sa pagmamaneho hanggang sa magising ang kanyang asawa. Tahimik siyang umupo sa tabi nito, dahan-dahang hinawakan siya. Nagulat si Hiandran nang magising at naalala ang alaala ng pagsakay sa kotse kasama si Helian Zeng. Sinabi niya noon na gusto niyang sumakay sa dekuryenteng sasakyan tuwing naaalala niya ang kanyang ina. Ang bawat ilaw sa kalye ay parang usok na gumagabay sa kanya patungo sa daan ng kaligayahan. Nangako siyang sasamahan siya palagi, ngunit ngayon ay iniisip ni Hiandran na sinusubaybayan siya nito. Ipinaliwanag niya na nagbukas siya ng art gallery at nagbebenta ng ilang painting para may pambayad sa utang ng kanyang ama. Pagbaba ni Helian Zeng sa kotse sa umaga, nakita niya ang isang batang babaeng nagbebenta ng mga bulaklak. Binili niya ang lahat ng bulaklak para makauwi na ang bata ng maaga. Pagdating niya sa art shop, nagmamadaling pumasok si Hiandran, nanginginig ang mga hakbang. Sinabi niya kay Helian Zeng na umuwi na dahil nakakainip tingnan ang ibang tao na nagpipinta. Hiniling ni Helian Zeng sa kanyang asawa na ipinta ang kanyang portrait. Kapalit nito, papayagan niya itong makita ang kanyang ama. Sa tingin ni Hiandran, napakakisig ng tindig ng punong commander. Helian Zeng, pero hindi ka mainit-init. Gusto mo lang ipinta ang anino ng nakaraan, ang kapatid na hindi nababalik. Helian Zeng, ako si Helian Zeng, ang asawa ni Hiandran. Bigla siyang nasaktan at nawala ng malay sa upuan. Nakita ni Hiandran na may mataas siyang lagnat at may sugat sa kanyang tiyan. Habang dinudugo si Helian Zeng, ipinadala ng kanyang opisyal ang sample para sa pagsusuri sa ospital. Sinabi ng doktor na ang salarin ay naglagay ng laso ng ahas sa punyal. Ipinaliwanag ng opisyal na tumakbo ang punong commander sa dekuryenteng sasakyan matapos marinig na sinusundan ang kanyang asawa ng isang mamamatay tao. Si Helian Zeng ay nasugatan dahil sa pagliligtas sa kanyang asawa. Naalala ni Hiandran na tinuruan siya ng kanyang dating kasintahan na nag-aral ng medisina ng ilang pangunahing kaalaman sa medisina. Dahil 4 na oras lang ang oras para mag-detox, kailangan niyang tahiin muna ang sugat. Tinanong niya ang opisyal na magpahanap ng doktor upang iligtas ang punong commander. Sa kabilang banda, palihim na inutusan ni Muyutang ang kanyang mga tauhan na ayusin ang doktor at ipagbawal ang pagbenta ng antivenom sa mga butika. Nang makita si Helian Zeng na namumutla, alam ni Hiandran na nagdusa siya ng husto upang maging punong commander. 5 taon siyang naghintay upang bumalik si Helian Zeng. Nangako siya na kapag nagising na ito, magkasama silang gagawa ng wish lanterns. Sa wakas, dumating din ang doktor upang iligtas si Helian Zeng na nagkataong si Muyutang. Gumamit siya ng koneksyon para makakuha ng nag-iisang antivenom. Nang makita niya si Muyutang na susubukan siyang hawakan, mabilis siyang hinila ni Helian Zeng. Sinabi ni Muyutang na masyadong marangal ang art gallery para sa isang nagpapagaling na tao. Helian Zeng, ako ang asawa ni Hiandran. Ang lahat ng bagay sa kanya ay akin. Sinabi ni Muyutang kay Helian Zeng na dahil asawa na niya si Hiandran, dapat ay tratuhin niya ito ng maayos. Si Hiandran ay nagmamadali para iligtas ang kanyang asawa. Sinabi ni Muyutang na babalik siya kinabukasan upang gamutin pa si Helian Zeng at ibigay ang prutas na dala niya kay Hiandran. Dahil sa selos, sinadyang yakapin ni Helian Zeng ang kanyang asawa sa harap ng kanyang karibal. Helian Zeng, Hiandran, umiiyak ka ba? Itinanggi ito ni Hiandran, sinasabing tumulong lang siya dahil sa pagkakataon. Sinubukan ni Helian Zeng na hawakan ang kanyang labi, ngunit nawalan siya ng malay sa balikat nito. Matapos marinig na nailigtas ang punong commander, ibinuhos ni Muyutang ang kanyang galit sa kanyang mga tauhan. Sinubukan niyang itago ang lahat ng doktor at antivenom upang maging siya lang ang makapagliligtas kay Helian Zeng. Sa labas ay may bagyo. Ang dati niyang sakit ay dinagdagan ng bagong sugat na nagdulot sa punong commander ng matinding sakit. Sa kanyang pagkahilo, paulit-ulit siyang nagmamakaawa kay Hiandran na huwag siyang iwan. Naawa siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Helian Zeng, nangakong hindi na niya ito iiwan. Napagtanto niya na mas takot siyang mawala si Helian Zeng kaysa sa galit niya dito. Sa wakas, sumikat na ang araw. Nakita ni Helian Zeng si Hiandran na natutulog sa tabi ng kanyang kama. Ang sandaling ito ay parang init ng hangin at niebe noon. Nang makita niyang umaalis na ito, mabilis niya itong hinila pabalik. Nagkunwari ang punong commander
na nagugutom at pinautos sa kanyang asawa na maghanda ng almusal. Naalala ni Hianran na tuwing may sakit si Helian Zeng, gusto lang nitong kumain ng apricot blossom cake na ginawa niya. Nagkunwari siyang may sakit at hiniling sa kanyang asawa na subuan siya. Nang makita na masunurin si Hianran, mahigpit na hinawakan ni Helian Zeng ang kanyang kamay upang matamasa ang matamis na tinapay. Naalala niya ang nakaraang alaala kung saan personal niyang nilulutuan siya ng dumpling. Inutusan niya si Hianran na samahan ang kanyang opisyal upang makita ang kanyang ama. Sa bilangguan, nasaktan si Hianran nang makita ang kanyang ama na puro pasa. Sinabi ni Mumingan na si Helian Zeng ang nagligtas sa kanya. Pinayuhan niya ang kanyang anak na hanapin ang isang taong nagngangalang Liang na nakipagsabuatan sa mga magnanakaw sa kanyang likuran. Tinanong ni Hianran ang kanyang ama kung bakit nagpakamatay ang kanyang stepmother at kung bakit naniniwala si Helian Zeng na may kinalaman dito ang pamilya He. Pinilit ni Mumingan na nagtaksil sa kanya ang kanyang asawa kaya nagpakamatay ito dahil sa kahihiyan. Sa kabilang banda, dumating si Helian Zeng sa Loshinglu. Pinasalamatan niya ang kanyang kapatid sa pagsabi kung saan tinago si Mumingan. Ginagamit ni Muyutang ang pagkakataon para kantahan ang kanyang kapatid ng isang kanta. Para sa kanya, ang mahirap ngunit mapayapang panahon kasama si Helian Zeng ay napakaganda. Gayunpaman, ang inosenteng tingin sa mga mata ni Helian Zeng noon ay wala na. Samantala, nang bumalik si Hianran sa mansion, nakilala niya si Commander Zhao. Sa unang pagkikita niya sa kanyang manugang, gusto niyang makipag-usap ng seryoso. Nang bumalik si Helian Zeng sa bahay, nakita niya si Hianran na may maraming sugat at nakahiga sa malamig na sahig. Naghihintay siya sa pagdating nito bago siya nawala ng malay. Iniulat ng opisyal na pinilit ni Commander Zhao ang kanyang asawa na ibigay ang mapa ng minahan ng ginto at lagdaan ang divorce papers. Dahil sa pagtanggi ni Hianran, pinarusahan siya ng latigo. Determinadong hindi hahayaan ni Helian Zeng na magdusa pa ang kanyang asawa at nagtungo siya upang makipag-usap. Kinuwestiyon ni Helian Zeng ang kanyang amain, bakit mo ginagalaw ang aking asawa? Handa akong gawin ang lahat ng gusto mong gawin at tutulungan kitang hanapin ang minahan ng ginto. Ngunit huwag mo siyang galawin. Kung ulitin mo pa ito, putol na ang ugnayan natin. Pagbalik niya sa mansion, nakita niya ang kanyang asawa na inilalagay ang gamot sa kanyang sugat. Lumapit siya at dahan-dahang inilagay ang gamot sa sugat nito habang hinihipan niya ito para mabawasan ang sakit. Nagtaka si Hianran, ganoon din ba ang pagtrato ni Commander Zhao sa iyo? Helian Zeng, paulit-ulit akong nakaligtas mula sa mga patay. Kinilala niya lang ako bilang ampon dahil may halaga ako. Pero alam ko, handa niya akong itapon kapag wala na akong silbi. Kaya kailangan niyang makipagsapalaran upang makamit ang posisyon ng punong commander. Hindi inaasahan ni Hianran na ganoon ang hirap na dinanas ni Helian Zeng sa buhay. Humingi siya ng tulong upang imbestigahan ang isang taong nagngangalang Liang na nakipagsabuatan sa mga magnanakaw sa likod ng kanyang ama. Helian Zeng, Hianran, alagaan mo ang sarili mo. Ako na ang bahala sa lahat. Habang natutulog si Hianran, hindi siya mapakali kaya nanatili siya sa tabi ng kanyang kama. Inaasikaso ang mga gawain ng militar hanggang umaga. Inutusan ni Helian Zeng ang kanyang opisyal na imbestigahan kung sino-sino ang nakikipag-ugnayan kay Muyutang. Pakiramdam niya ay napakalakas ni Muyutang at natatakot siya na may gumagamit sa kanya. Iniulat ng opisyal na si Liang ang kumuha ng mamamatay tao para saktan ang kanyang asawa at siya rin ang bumili ng lahat ng antivenom. Ngunit nang puntahan niya ang bahay nito, patay na si Liang. Inisip ni Helian Zeng na may kinalaman si Liang sa kanyang godfather. Lihim na inimbestigahan ito ni Vice Officer Guan upang hindi magising ang natutulog na ahas. Sa labas, nagtaka si Hianran kung bakit laging naglalabas si Vice Officer Guan. Ipinaliwanag ni Vice Officer Guan na ang mga damit ay para sa mga refugee. Bawat taon, tuwing taglamig, ang warlord ay naghahanda ng mga padded jackets at pansamantalang tirahan para sa kanila. Ngunit dahil sa napakaraming refugee, lagi siyang nag-aalala sa kung paano sila tutulungan. Nang makita niya si Helian Zeng, ibinigay sa kanya ni Hianran ang direksyon ng isang tindahan ng bulak. Ang may-ari ay isang matapat na tao at ang presyo ay makatwiran, ngunit nakakagawa siya ng maraming kaaway. Maaari si Helian Zeng na bumili ng bulak para gawing mainit na jackets at ipataw sa pamilya He ang utang. Tutulungan siyang bayaran ito ni Hianran dahil sa kanyang pag-aalala na maaaring dalhin niya ang buong warlord's mansion. Upang bayaran ang utang at tulungan ang mga refugee, gusto ni Helian Zeng na samahan siya ng kanyang asawa upang makipagkita sa mga mamamahayag upang ayusin ang kanyang imahe ng warlord at mas mapadali ang pakikipagtulungan sa Chamber of Commerce. Pumayag si Hianran sa kondisyon na makakasama rin siyang mag-imbestiga sa kaso ng kanyang ama. Sinuri niya na tiyak na may bodega si Liang upang mag-imbak ng mga swero. Kapag inimbestigahan nila ang mga bodega na tumutupad sa mga kondisyon, mahahanap nila ang mga pahiwatig kung sino ang nasa likod ni Liang. Ginantimpalaan ni Helian Zeng ang kanyang matalinong asawa ng isang halik sa noo. Dumating si Muyutang upang bisitahin ang kanyang kapatid. Napagtanto ni Hianran na ito ang ihitang na madalas na binabanggit ni Helian Zeng. Sinabi niya sa kanyang asawa na bumalik sa kanilang silid upang magpahinga at makipag-usap sa kanyang kapatid. Biglang naalala ni Helian Zeng na hindi pa niya napigilan. Hindi pinagsisisihan ni Muyutang ang pag-lockdown ng Lucian Building dahil bihira lang siyang magkaroon ng oras para magpahinga. Ilang araw silang uminom buong gabi. Naalala ni Helian Zeng ang mga araw na kasama niya ang kanyang kapatid sa ilalim ng langit at sa lupa. Para kay Muyutang, ang mga araw na iyon ng kahirapan ay hindi naman mahirap, mas gusto pa nga niya ang mga panahong iyon. Naisip ni Helian Zeng na ang mga tao ay kailangang maging mature at ang mahinang Muyutang ngayon ay nagpabago sa kanyang pananaw. Naisip ni Muyutang na pareho silang simple noon, ngunit naging komplikado sila nang sila ay mag-mature. Sa makatuwid, gusto niya ang nakaraan. Helian Zeng, kung bibigyan ka ng pagkakataong pumili,
Kung bibigyan ka ng pagkakataong bumalik sa dati, tatanggapin mo ba? Ngumiti si Helian Zeng. Ang kanyang kapatid ay umiiyak pa rin tulad ng dati. Sinabi niya na sapat na sa kanya si Muyutang at Hianran. Gayunpaman, ang puso ng dating batang si Muyutang ay puno na ng mga sugat. Nang sumunod na araw, opisyal na humarap ang mag-asawa sa mga mamamahayag. Pinabulaanan niya ang lahat ng chismis ng kanilang paghihiwalay dahil napakasaya nila at pareho silang nagmamalasakit sa buhay ng mga tao. Narinig ng mga mamamahayag ang mga chismis na pinilit ng warlord ang kanyang tiyuhin na pakasalan ang kanyang stepsister. Agad itong tinutulan ni Hianran na sinasabing mas kilala niya si Helian Zeng kaysa kaninuman. Lagi siyang nasa tabi niya kapag nasa panganib siya. Medyo malupit ang kanyang pag-ugali, ngunit ang kanyang kamao ay para lamang sa masasamang tao. Habang pinoprotektahan niya ang mga refugee. Bagaman ang mag-asawa ay nagsimula sa isang hindi pagkakaunawaan, naniniwala siya na siya ay isang taong matigas ang ulo tungkol sa katotohanan. Ipinapaliwanag pa ni Helian Zeng na nang sumama siya sa kanyang ina upang mag-asawa sa pamilya He, si Hianran ang nagprotekta at nagligtas sa kanya. Magkapatid sila at pinakamahalagang tao sa buhay ng isa't isa. Para sa isa't isa, handa silang maging pinakamatapang na tao sa mundo na nagpoprotekta sa isa't isa mula sa mga unos. Lima man o ngayon, mahal nila ang isa't isa ng higit sa kanilang buhay. Ang kagalakan ay hindi nagtagal ang dumating si Suming An upang bigyan si Hianran ng regalo. Nagselos ang warlord, iniisip na hindi susuko ang kanyang karibal sa pag-ibig sa kanyang asawa. Tinanggihan niya ang regalo ni Young Master Su para sa kanyang asawa. Inisip ni Suming An na sila ni Hianran ay mga childhood sweethearts at gusto nila ang parehong libro noong sila ay bata pa. Ipinagtapon ni Helian Zeng ang libro sa mesa na nagpapaalala sa kanyang asawa na siya lang ang maaaring makasama niya. Sinadya niya siyang halikan sa harap ni Suming An. Nang marinig niya ang kanyang karibal sa pag-ibig na sinasabing kapatid niya si Hianran, lalo siyang nagalit. Hinila niya ang kanyang asawa sa kanyang bisig at sinabi, hindi magagawa ito ni Young Master Su sa buong buhay niya. Pag-alis ni Suming An, tinanong ni Hianran, Helian Zeng, kailangan mo ba akong yurakan para lang maging masaya? Pinayuhan niya si Hianran na huwag isipin na hindi siya mabubuhay nang wala siya. Tinawag niya ang vice officer upang imbitahan si Miss Wen mula sa pamilya Wen upang personal siyang tanggapin ng kanyang asawa. Sa harap ni Miss Wen na si Shaiting, ipinakilala ng warlord si Hianran bilang isang katulong sa mansyon. Sinadya niyang tignan ang damit ni Miss Wen para inisin ang kanyang asawa. Dahil pinalayaw ng warlord, hiniling ni Shaiting ang panlabas na jacket ng katulong. Hianran had to swallow her pride and give the jacket to the guest. Ngunit sinabing ordinaryo lang ang damit ni Miss Wen kaya ibinalik niya ito. Nang marinig niyang sinasabi ni Shaiting na clumsy siya, nagplano si Hianran na maghanap ng ibang tao na magsisilbi sa kanya. Nang makita niya na hinila siya ng warlord, nagtaka siya kung hindi pa ba siya nasisiyahan o may naisip na naman siyang bagong paraan upang insultuhin siya. Pagkakita sa kanyang asawa na umalis ng walang emosyon, lihim na sinisi siya ni Helian Zeng sa pagpapaubaya sa kanya sa ibang tao. Upang magbayad sala, bumili si Helian Zeng ng isa pang libro para sa kanyang asawa. Nakita niya itong natutulog sa upuan, kaya mahina siyang naglagay ng kumot sa kanya. At inilagay sa kanyang noo ang isang mainit na halik. Ngunit hindi niya alam na nagpapanggap lang itong natutulog at mahigpit na hawak ang kwintas na ibinigay niya sa kanya. Helian Zeng, tayo ba ay parang kwintas na ito? Kahit nasubukan nating pagdikit-dikitin, puno pa rin ito ng mga gasgas. Ang sandali na sinira ko ito sa harap mo ay pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Pagdating sa Luxing Building, ibinigay ni Helian Zeng ang susi ng villa kay Muyutang. Naaalala pa rin niya na ang kanyang kapatid ay laging nangangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Nakita ni Helian Zeng na ang kanyang kapatid ay laging nagpapahalaga sa nakaraan, kaya gusto niyang kumuha ng litrato upang i-record ang kasalukuyang sandali. Inanyayahan siya ni Muyutang na mag-shoot sa entablado upang hindi na siya bumalik dito pagkatapos nito. Nang marinig niya na gusto ng kanyang kapatid na umuwi ng maaga upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang asawa, naisip niya na hindi ito kailangan dahil masaya na siya sa ibang tao. Hinulaan ni Helian Zeng na si Suming An ito, kaya nagmamadali siyang hinanap ang kanyang asawa. Tulad ng inaasahan, inakala niyang si Suming An ito. Tinanong siya ni Helian Zeng, lihim ka bang nakikipag-date sa iyong kasintahan? Ipinaliwanag ni Hianran na ibebenta niya ang kanyang mga painting kay Suming An. Hindi naniwala si Helian Zeng at nais niyang saksihan mismo ng kanyang karibal sa pag-ibig ang kanilang intimate moment. Nang marinig ang boses ni Suming An, mas lalong nag-agresibo si Helian Zeng at pinilit si Hianran. Pinaalalahanan niya ang kanyang asawa na warlord ang pinakasalan niya. Si Helian Zeng ay isang taong hindi man lang papayag na masaksak ng mga tinik ng rosas si Hianran, ngunit basta-basta niya itong dinuro. Kinuha niya ang kanyang baril at itinutok ito kay Suming An. Sumunod si Hianran at kusang loob na nakipag-intimate sa kanyang asawa sa harap ng iba. Dahil mayroon siyang trabaho, nag-schedule siya ng ibang oras upang makipagkita kay Suming An. Alam niya na kahit napuno siya ng sugat, matigas pa rin ang ulo ni Hianran at nananatili sa tabi ni Helian Zeng. Tulad ng dati, matatag siyang ibinalik ang engagement bracelet upang mapanatili ang kanyang pag-ibig kay Helian Zeng. Kahit na magkapatid lamang sila, masaya siyang yakapin ang kanyang mga alaala kasama si Helian Zeng sa buong buhay niya. Alam ni Hianran na umalis na si Suming An, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa mainit na halik ng lalaking mahal niya. Samantala, galit na itinapon ni Muyutang ang susi ng villa.
pamilya. Nawalan siya ng isang binti dahil kay Helian Zeng, kaya paano makakapagbayad ang isang bahay para dito. Sa kulungan, nahuli ng vice officer ang may-ari ng bodega ng swero. Siya ay pinsan ni Liang at nagbebenta rin siya ng mga ipinagbabawal na gamot. Inamin niya na walang kinalaman si Himulin sa pagnanakaw. Lahat ay isang bitag na inilatag ni Liang. Alam lang niya na may nag-uutos kay Liang. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Himulin. Nagtanong si Helian Zeng, ikaw ba ang pumatay sa aking ina? Sumumpa si Himulin na hindi siya nakasakit ng sinuman. Nang taong iyon, nahuli niya ang kanyang ikaapat na asawa na lihim na nagnanakaw ng mapa ng gintong bodega. Kaya ikinulong niya ito upang imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Ngunit hindi ito nag-amin at pinatay ang sarili. Kinumpirma niya na kahit nagalit siya, hindi niya sinaktan ang ina ni Helian Zeng. Pagdating sa pamilya He, nagulat si Hiandran na makita ang kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na natagpuan na ng warlord ang isang taong magpapatunay na inosente siya. Dahil sa pag-aalala sa kanyang reputasyon, pinayuhan pa rin ni Himulin ang kanyang anak na hiwalayan si Helian Zeng at sumama sa kanya upang umalis sa Luan City. Ngunit hindi nagsisisi si Hiandran na kasama niya ang lalaking mahal niya. Nang dumating si Suming An upang batiin si Tio He at bigyan si Hiandran ng regalo para sa kanyang kaarawan, sinabi ni Tio He sa dalawa na mag-usap habang nagluluto siya ng masarap na pagkain. Matapos malutas ang problema sa kanyang puso, hindi na natatakot si Helian Zeng sa kidlat. Umaasa lang siya na mahahanap niya ang pumatay sa kanyang ina at mamuhay ng payapa sa kanyang asawa. Bago bumalik si Hiandran, naghanda si Helian Zeng ng maraming sariwang bulaklak at kandila. Nag-ensayo siyang sabihin ang happy birthday sa iba't ibang paraan. Ngunit narinig niya ang kanyang subordinate na nagsasabi na si Hiandran ay kumakain ng hapunan kasama ang kanyang ama at si Suming An. Natawa si Helian Zeng dahil sa huli ay iniwan pa rin siya nito. Kinabukasan, pinangunahan ni Muyutang ang kanyang mga tropa upang supuin ang mga espiya ni Commander Zhao. Inutusan niya ang kanyang mga subordinate na ilagay sila sa mga sako at ibalik sila kay Commander Zhao. Ayaw niyang maapektuhan ang kanyang kalooban sa paglipat sa bagong bahay. Dinala niya ang kanyang kapatid sa bagong bahay. Ibinigay ni Helian Zeng ang mga karapatan sa paggamit ng lupa kay Muyutang. Mayroon siyang isang kopya ng kanilang litrato na magkasama at ibinigay ito kay Muyutang. Kinuha niya rin ang mga regalo sa kaarawan na inihanda niya para sa kanyang kapatid. Sa loob ng 5 taon na nawawala si Muyutang, lahat ng regalo ay sapatos. Naalala ni Muyutang noong ibinigay ni Helian Zeng sa kanya ang kanyang hindi sira na sapatos. Gustong itago ni Muyutang ang mga ito sa kanyang silid. Ngunit gusto ni Helian Zeng na personal na subukan ang mga ito sa kanyang kapatid. Ngayon lang nalaman ni Helian Zeng na may isa na lang binti si Muyutang. Muyutang, sino ang gumawa nito sa iyo? Sinabi ni Muyutang na iyon ang presyo na kailangang bayaran upang tumayo ang Lucian Building sa mundo ng martial arts. Hindi siya nagsisisi at hindi dapat sisihin ni Helian Zeng ang sarili niya. Muyutang, bumalik sa mansyon, tinulungan ni Helian Zeng ang kanyang asawa na hilahin ang zipper ng kanyang damit. Nang marinig niya ang kanyang pasasalamat, sinabi niyang malamig siya. Inakala ni Hiandran na ang mood ng warlord ay nagbabago-bago at ang kanyang lambing ay maaaring maging malamig sa susunod na sandali. Hiandran, bakit ayaw mong lumapit sa akin? Dapat mong tingnan kung ano ang talagang gusto ng aking puso. Nang dumating ang vice officer upang ipahayag na nasusunog ang tirahan ng mga refugee, sumama si Hiandran upang tumulong dahil alam niya ang kaunting gamot. Narinig ni Suming An ang balita at dinala si Miss Wen na nag-aaral din ng medisina upang tulungan ang mga refugee. Alam ni Shaiting na ginamit siya ng warlord upang inisin ang kanyang asawa, kaya formal siyang nagpakilala muli. Siya ay kaibigan ni Suming An at sa hinaharap magiging ina ng kanyang mga anak. Sa labas, sinabi ng warlord sa vice officer na buksan ang gate ng kampo ng pagsasanay ng mga sundalo upang pansamantalang makahanap ng kanlungan ang mga tao. Ang budget para sa gamot ay ibabawas mula sa warlord's mansion. Nag-alok si Suming An na mag-ambag ng pera sa ngalan ng pamilya upang tulungan ang mga refugee. Nais din niyang marinig ang opinyon ng warlord tungkol kay Hiandran. Ipinahayag ni Helian Zeng na hindi niya bibitawan ang kanyang asawa sa buong buhay niya. Inihayag ni Suming An na napilitang sumang-ayon si Hiandran na pakasalan siya upang protektahan si Helian Zeng mula sa pamalo ng kanyang ama. Ngunit matapos umalis si Helian Zeng sa pamilya He, ibinalik niya ang engagement bracelet. Sinabi rin ni Hiandran na hindi siya magpapakasal sa iba. Inamin ni Suming An na hindi siya karapat-dapat na maging karibal sa pag-ibig ng warlord. Matapos ilipat ang lahat ng refugee, nakita ni Helian Zeng na pagod ang kanyang asawa sa buong araw, kaya binuhat niya ito pabalik sa mansyon upang magpahinga. Sa pamilya He, nagpagawa si Himulin ng singsing ng meritorious service tulad ng nasa larawan. Nagpasalamat siya sa may-ari ng tindahan ng singsing na nagpakilala sa kanya sa isang forensic pathologist na nagpatunay na nagpakamatay ang kanyang asawa. Narinig ng isang babaeng lingkod ang kanilang pag-uusap. Nang sandaling iyon, tinawagan ni Hiandran ang kanyang ama upang ipahayag na gusto niyang gamitin ang gintong mina upang iligtas ang mga refugee. Si Helian Zeng, sa kabilang banda, ay nakatingin sa kanyang natutulog na asawa sa sofa. Hindi niya inaasahan na itatago pa rin niya ang kwintas na paru-paro, ang tanda ng kanilang pag-ibig. Maingat niyang pinahira ng gamot ang pasa sa binti niya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Hiandran na nagpapanggap na natutulog na bumalik na sa silid. Ibinigay ni Hiandran kay Muyutang ang voucher para sa mapa ng gintong minahan. Nagtataka si Muyutang at tinanong siya, hindi ka ba natatakot sa isang uhaw sa dugo at walang pusong warlord? Helian Zeng, naniniwala ako na ikaw ay hindi lamang walang puso, kundi isang warlord na nagmamalasakit din sa mga tao. Sagot ni Hiandran. Binuhat ni Helian Zeng ang kanyang asawa papunta sa kama. Pinayuhan niya siya na huwag masyadong magtiwala dahil hindi niya hahayaang makatakas ang kanyang asawa mula
mula sa kanyang mga kamay. Samantala, galit na galit si Commander Izhao at naisip na balak ng warlord na angkinin ang gintong minahan ng mag-isa. Ang kanyang ama ay kayang iangat si He Lianzeng sa mataas na posisyon at kaya rin siyang itulak sa impyerno. Tumawag si Commander Izhao sa Lao Shu upang makipagtulungan. Gusto niya ang gintong minahan habang gusto ni Muyutang na lumuhod si He Lianzeng at humingi ng tawad. Kinabukasan, narinig ng warlord ang balita na nahulog sa kamay ng mga magnanakaw ang isang grupo ng mga ulila. Natuklasan nila ang isang undercover agent ng militar, kaya pinabalik nila ito upang magdala ng mensahe na magkita sila sa isang inabandunang bodega sa labas ng lungsod. Inutusan ni He Lianzeng ang kanyang opisyal na maglagay ng mga pampasabog sa paligid ng bodega. Pagkatapos niyang iligtas ang mga bata, agad niyang sasabog ang lugar. Walang sinuman sa mga magnanakaw ang dapat makalabas ng Luansheng. Pagpasok sa inabandunang bodega, nakita ni He Lianzeng ang mga ulila na nasa kamay ng mga magnanakaw. Ginagamit din nila si Hianran bilang pananakot. Gusto ng mga magnanakaw na makita kung pipiliin ba ng warlord na maging isang bayani na magliligtas sa mga ulila o isang mapagmahal na tao na magliligtas sa kanyang kinakapatid na babae. Sinabi ni Hianran na iligtas niya ang mga bata, kung hindi, magsisisi siya habang buhay. Naisip ni He Lianzeng na target ng mga magnanakaw ang gintong minahan, kaya hindi nila sasaktan si Hianran sa ngayon. Inutusan niya ang kanyang opisyal at lahat ng sundalo na iligtas ang mga bata at dalhin sila sa kaligtasan. Paghaharap sa mga magnanakaw, sinabi ni He Lianzeng na hawak niya ang susi sa gintong minahan. Gagamitin niya ang kanyang buhay kapalit ng sa kanyang asawa. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, inalis ni He Lianzeng ang lahat ng armas sa kanyang katawan. Nagalak ang mga magnanakaw at sinimulan siyang bugbugin hanggang sa hindi na siya makalaban. Nagmakaawa si Hianran na pabayaan na siya, ngunit hindi siya kailanman binitawan ni He Lianzeng. Kahit mamatay siya, hindi niya maatim na bitawan ang kanyang minamahal. Sinabihan niya si Hianran na lumabas at hanapin ang kanyang opisyal dahil inayos na niya ang lahat at magiging maayos lang siya. Nagmamadali lang na hinalikan ni Hianran si He Lianzeng pagkatapos ay tumakbo upang hanapin ang opisyal. Hianran, mas mahalaga ka pa sa buhay ko, kaya dapat kang mabuhay ng maayos, sabi ni He Lianzeng. Isang malakas na pagsabog ang pumutok na nagpabigla sa puso ni Hianran. He Lianzeng, nilinlang mo ako, kaya huwag kang mamatay. Hindi ako kailanman nagsisi na pinakasalan ka, nagsisisi lang ako na hindi tayo nagkasama ng buo. He Lianzeng, hindi na kita iiwan. Bumalik ka sa akin, sigaw ni Hianran. Sa pinakadesperadong sandali ni Hianran, biglang narinig ang malalim na boses ni He Lianzeng. Naghalong takot at tuwa ang naramdaman niya dahil inakala niyang hindi na niya siya makikita pa. Hinalikan siya ni He Lianzeng upang pakalmahin. Hianran, paano ko magagawang iwanan ang isang mabuting asawa na tulad mo, sabi ni He Lianzeng. He Lianzeng, ang pinagsisisihan ko ay ang pagbitaw sa iyong kamailimang taon na ang nakakaraan. Hindi ko nagagawin iyon muli, sabi ni Hianran. Hianran, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong bitawan ang aking kamay muli, sabi ni He Lianzeng. Sa huli, ang pagkapuot ay napawi ng pag-ibig. Ang lahat ng emosyong naipon sa loob ng 5 taon ay inilabas nila sa isang maalab na halik. Pagkatapos na makaranas ng kamatayan at buhay, narinig ni Muyutang na nakaligtas ang kanyang kapatid at masaya pa sa piling ng kanyang asawa na nagdulot ng higit na galit sa kanya. Pagdating sa mansyon ng warlord, personal na niluto ni Hianran ang sabaw para sa kanyang asawa. Nahirapan si He Lianzeng na kainin ito, kaya gusto niyang subuan ang kanyang asawa. Nang marinig niyang sinabi ng kanyang asawa na hindi masarap ang sabaw, humingi siya ng kabayaran sa pamamagitan ng ibang ulam. He Lianzeng, kung gayon, kainin mo na lang ako, sabi ni Hianran. Hindi na siya makapaghintay pa, kaya't masigasig niyang hinalikan ang taong matagal na niyang hinahanap sa loob ng 5 taon. Sa wakas, magkasama na talaga sila. Ngunit araw-araw, ayaw ng warlord na mahiwalay sa kanyang asawa. Inilaan niya ang bawat bakanting sandali upang balikan ang kanilang mga alaala at magkasama sa mapayapang sandali. He Lianzeng, siguro narinig ng Diyos ang aking panalangin na muling makasama ka, sabi ni Hianran. Hianran, salamat sa pagiging handa na mahalin ang isang tao na tulad ko, sabi ni He Lianzeng. Pagdating sa mansyon ng commander, kinuwestiyon ni He Lianzeng ang kanyang ampon na ama kung bakit ginamit ng mga magnanakaw ang bala at pampasabog niya. Pinapaalalahanan ni Zhao Ziqian ang kanyang anak kung sino ang nag-ampon sa kanya noong siya ay nasa pinakamalungkot na kalagayan. Inilahad ni He Lianzeng na siya ay nakaligtas mula sa tumpok ng mga patay. Para sa kanyang ampon na ama, isa lamang siyang matalas na espada na madaling gamitin. Nabuhay siya hindi dahil sa kabutihan ng kanyang ampon na ama, kundi dahil sa kanyang mahabang buhay. Inilahad niya na nakipagsanib puwersa siya sa mga kalapit na county upang linisin ang mga natitirang labi ng mga magnanakaw. Ipinahayag niya na mula ngayon, putol na ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Inimbitahan si Muyutang sa silid ng pagpinta. Nagluto si Hianran ng matamis na taho para kay He Lianzeng at maanghang naman para sa kanyang bayaw. Naalala ni Muyutang na gusto ni He Lianzeng ang maanghang na pagkain. Nalaman niya na dahil pala sa madalas na pagkain ni Hianran ng matatamis, nagustuhan na rin ito ni He Lianzeng. Masaya si Muyutang para sa mag-asawa, kaya't siya mismo ang gumawa ng 2 kwintas na may ukit na mga mukha. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ng pagbati, ay naroon pa rin ang walang katapusang galit sa puso ni Muyutang. Hindi niya papayagang maging masaya sila habang siya ay nabubuhay sa madilim na impyerno. Noon pala, si Muyutang ay minamaltrato at sinasaktan ni Zhao Ziqian at punong-puno siya ng sugat. Ngayon lang natuklasan ni He Lianzeng ang mga pinturang ginawa ni Hianran tungkol sa kanya sa loob ng 5 taon. Masaya siya na may isang taong laging nag-iisip sa kanya. Kung ang mga mapayapang araw sa tabi niya ay isang magandang panaginip, hindi niya gugustuhing magising. Ngunit hindi alam ni He Lianzeng na sa labas ng mansyon ng warlord, may isang matang laging nakamasid sa kanya. Dahil sa inggit na
nagsindi siya ng Aethys ay lantern kasama ang kanyang asawa. Inutusan ni Muyutang ang kanyang mga tauhan na sirain ang lahat ng Aethys ay lantern sa lungsod. Ngunit sa mansyon, niligtas ng warlord ang hiling ng kanyang asawa na magkasama sila magpakailanman. Hindi niya kailangan ng Aethys High Lantern, gusto niya mismo ang tutupad sa hiling niya. Dahil ang hiling niya ay si Hianran. Sa ilalim ng ilaw ng Aethys High Lantern, hinalikan ni Helian Zeng ang kanyang asawa. Tinawag ng kanyang ama ang kanyang anak na babae pauwi. Ibinigay ni Himaklam kay Hianran ang mga dokumento ng ari-arian at mga kontrata ng mga tindahan ng pamilya He. Umaasa siya na kung may mangyari, si Hianran ay makakapamuhay pa rin ng maayos. Pagkatapos makuha ang peking medalya ng karangalan, sinubukan ni Himaklam na tatakan ang papel. Nang makita niya ang singsing sa kamay ni Commander Zhao, naghinala siya. Ito ay tiyak na kapareho ng selyo sa katawan ng ina ni Helian Zeng. Inischedule niya na makita ang warlord sa labas ng lungsod upang pag-usapan ang pagkamatay ng kanyang ina. Sa itinakdang lugar, matagal na naghintay si Helian Zeng kay Himaklam. Biglang may isang tao mula sa dilim ang bumaril sa kanya. Kinaumagahan, narinig ni Hianran ang balita na namatay na ang kanyang ama. Nakita niya ang paghihirap ni Hianran. Pinakiusapan ni Ming An na kumalma siya. Naghinala si Ming An na pinatay ang kanyang ama. Natagpuan ni Hianran sa kamay ng kanyang ama ang isang butons ng damit mula sa uniforme ng warlord. Isang nanginginig na utusan ang nagbunyag na nasaksihan niya ang isang taong umakyat sa pader mula sa likod bahay at tumakbo ng diretso sa opisina ng kanyang amo. Mag-iingay na sana siya nang mapagtanto niyang ang warlord pala iyon. Naalala ng katulong ni Hianran na umalis ang warlord ng maaga sa umaga at hindi pa bumabalik. Hindi makapaniwala si Hianran sa katotohanan kaya nawalan siya ng malay. Sa kabilang banda, pilit na bumalik si Helian Zeng upang hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Nakiusap siya kay Muyutang na hanapin ang isang doktor upang alisin ang bala sa kanyang kamay. Ayaw ni Helian Zeng na mag-alala si Hianran, kaya hindi siya umuwi sa mansyon ng warlord. Nagtaka siya kung bakit gumawa ang kanyang kapatid ng napakaraming papel na paru-paro. Natakot siya na baka naniniwala si Muyutang na ang mga paru-paro ay sumisimbolo sa kaligayahan at nagpapahiwatig din ng pagbabago mula sa kokoon patungo sa paru-paro na nangangahulugang isang bagong buhay. Gusto ni Helian Zeng na bumalik ang kanyang kapatid sa mansyon ng warlord upang tulungan siya at huwag nang mag-alala sa Luo Shenlu. Natatakot siya na baka malalim na ang pagkakasadlak ni Muyutang sa underworld at mahirap na siyang makabalik ng ligtas. Muyutang, nag-aalala ako sa iyo, sabi ni Helian Zeng. Pumayag si Muyutang na pag-isipan ang alok ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, dumating ang opisyal upang ipaalam na pumanaw na si Himaklam. Sa wakas ay nakita rin ni Hianran si Helian Zeng at kinwestiyon kung bakit ang kanyang ama. Habang mahigpit na hawak ang butons ng damit mula sa uniforme niya, sinabi ni Helian Zeng na kung gusto niyang gawin iyon, hindi sana nakalabas ng buhay ang ama niya sa kulungan. Hianran, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Tanong ni Helian Zeng. Sinabi ni Hianran na may isang utusang nakakita sa kanya na umakyat sa pader papasok sa bahay ng pamilya He. Dagdag pa, nawala siya sa eksaktong oras na pinaslang ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Helian Zeng na nakipagkita siya kay Himaklam sa likod ng bundok para mag-usap. Nang marinig niyang kailangan niya ng saksi, nalungkot siya dahil walang nakakaalam tungkol sa usapan. Dahil sa mga ebidensyang nakita niya, hindi maiwasan ni Hianran na isipin na siya ang salarin. Natatakot siya na baka galit pa rin siya sa kanya, kaya lihim siyang naghihiganti. Hianran, baka hindi ka maniwala sa warlord, ngunit dapat kang maniwala kay Helian Zeng, sabi ni Helian Zeng. Ngunit para kay Hianran, si Helian Zeng ay umalis na 5 taon na ang nakakaraan. Itinutok niya ang kutsilyo kay Helian Zeng at pinalayas siya. Hianran, hindi ako aalis. Hanggat hindi mo sasaktan ang iyong sarili, maibibigay ko sa iyo ang aking buhay, sabi ni Helian Zeng. Nang makita si Hianran na walang awang sinaksak siya, hinawakan ni Helian Zeng ang kamay niya at itinulak ang kutsilyo ng mas malalim. Pilit niyang pinanghawakan ang tiwala ng kanyang minamahal. Ngunit sinabi niya na mula ngayon, putol na ang kanilang relasyon. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahang lumapit si Muyutang na nagbibigay ng tanging suporta para sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng isang gabi ng paghihirap, gusto ni Helian Zeng na bumalik sa mansyon upang bisitahin si Hianran. Sinabihan ni Muyutang ang kanyang kapatid na magpahinga dahil si Li Fuzhan ay nasa mansyon. Sinabi niya na ang tao, katulong na nag-akusa kay Helian Zeng ay pinatahimik at nawawala rin ang katulong na si Yun-er. Naghinala si Muyutang na dinala ni Yun-er ang mga bagay kay Hianran, kaya ninakaw niya ang butons ng damit mula sa warlord. Ang kakaiba ay ang sandata na ginamit upang patayin si Himaklam at ang katulong ay parehong tali. Maaga sa umaga, nang magdala ng gamot, hindi makita ni Muyutang si Helian Zeng. Nalaman niyang bumalik pala si Helian Zeng sa bahay ng pamilya upang maghanap ng ebidensya. Natuklasan niya ang isang kalendaryo na nagsasaad na bago namatay si Himaklam, nakipagkita siya kay Laofan. Lumabas si Helian Zeng upang tingnan muli ang tanawin ng niebe noong nakaraang taon. Nasaktan siya nang maalala niya ang sinabi ni Hianran na tapos na ang kanilang relasyon. Habang pinagmamasdan si Helian Zeng na sinasaktan ang sarili hanggang sa dumugo, tinanong ni Muyutang ang kanyang sarili kung siya ba ay lumalambot. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang kapatid. Ngunit ang kapalit ay ang walang pag-asa na tingin mula kay Helian Zeng. Sinabi ni Muyutang na sumama siya sa kanya dahil hindi na ito ang bahay ni Helian Zeng. Mula ngayon, ang dalawang magkapatid ay magkasama muli. Pagdating sa villa, narinig ni Muyutang na
patuloy na tinatawag ni Helianzeng ang pangalan ni Hianran, kaya nagalit siya at sinubukan na saktan ang kanyang kapatid gamit ang isang karayong. Nang biglang magmulat si Helianzeng, nagpanggap si Muyutang na walang nangyari. Nagpasalamat si Helianzeng sa kanyang kapatid sa pag-aalaga sa kanya. Nang marinig niyang mayroon na siyang lead, pinayuhan siya ni Muyutang na huwag magmadali at na malakas ang ulan sa labas na makakaapekto sa kanyang kalusugan. Sa kabilang banda, naamoy ni Hianran ang amoy ng cherry blossom snow cream sa butons. Naalala niya na sinabi ni Yun-er na ang cream na ito ay isang espesyalidad sa kanyang bayan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng tagapaghatid ng pahayagan na may isang babaeng nalunod sa labas ng lungsod. Tumakbo siya at bumili ng pahayagan at tunay ngang si Yun-er iyon. Nahulaan niya na may isang taong nilituhan si Yun-er upang saktan si Helianzeng. Sa dilim, nakipagkita si Helianzeng kay Laofan. Hindi inaasahang nailigtas niya ang bayaw ni Laofan. Ibinunyag ni Laofan na ang kanyang bayaw ay minsan nang nagsuri ng katawan ng ina ni Helianzeng. Matapos hilingin ni Himaklam kay Laofan na pekehin ang singsing ng karangalan, gusto pa rin niyang makipagkita sa bayaw niya. Inutusan ni Helianzeng ang kanyang opisyal na dalhin sila sa mansyon. Kinuwestiyon niya ang mamamatay tao na pumatay kay Himaklam at pagkatapos ay ginamit si Yun-er upang akusahan siya. Kinamumuhian siya ng mamamatay tao dahil pinasabog niya ang bodega na nagresulta sa pagkamatay ng marami sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, kinagat niya ang laso na tableta sa kanyang bibig. Upang maiwasan na makakuha ang punong militar ng karagdagang impormasyon, muling nagkita si Helianzeng at Hianran. Alam ni Hianran na si Yun-er ang nagnakaw ng butons at sinisi niya ang sarili dahil sa pagdududa kay Helianzeng. Sinabi ni Helianzeng na may ilang tulisan na nakalusot at sinaktan ang ama ni Hianran upang maghiganti sa kanya. Nakakita si Hianran ng medalya sa lamesa ng kanyang ama. Nag-isip si Helianzeng na tiyak na may kinalaman ang kanyang ina sa kaso ni Himulin. Nang narinig ni Muyutang na bumalik si Helianzeng kay Hianran, sinunog niya ang mga pepper butterflies. Ang alipin ni Nong Yin ay nangako na gagawin niya ang lahat upang mapatay ang lahat ng mga taong nagpahirap sa kanyang master. Ngunit para kay Muyutang, si Hianran ay isa lamang na kutsilyo na swak sa kamay niya. Nadarama niyang malapit nang magsimula ang isang malaking drama. Ngunit sa harap ng puntod ni Himulin, tinawag ni Helianzeng siyang biyenan. Nangako siyang aalagaan si Hianran para sa kanyang ama at hindi hahayaang masaktan. Inimok niya si Hianran na umuwi sa mansyon upang magluto dahil may kailangan siyang ayusin. Sa kotse, iniulat ng bisepuno na ipinadala ng bayaw ni Laofan sa punong militar ang libro ng mga forensic na trabaho nito. Natuklasan niya na ang ina ni Helianzeng ay may marka sa katawan na katulad ng sa medalya. Ipinapalagay ni Helianzeng na si Zhao Ziqian ang tunay na kriminal at pinangunahan niya ang kanyang mga tropa sa tirahan ng commander ng parehong gabi. Nagluksa ni Helianzeng ang kanyang ampon na ama. Nagtaka siya kung kailan nagsimula ang paglalatag ng bitag ng lalaki. Hiniling ng commander na si Zhao na magpanggap si Helianzeng na walang alam upang makuha ang kanyang negosyo. Ngunit kinasusuklaman ni Helianzeng ang pagtanggap sa kalaban bilang ama para lamang tangkilikin ang mga mumo na nalaglag mula sa mga kuko ng kaaway. Ang magandang panaginip ni Zhao Ziqian ay dapat na gumuho na. Binigyan ni Helianzeng ang kalaban ng dalawang pagpipilian. Una, pumasok sa kabaong at inumin ang lason. Pangalawa, harapin ang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Umiti si Zhao Ziqian dahil handa na siya. Sinabi niya na noong nakaraan, ang ama ni Helianzeng ay kanyang subordinate. Pinaslang niya ang ama nito upang kunin ang asawa nito. Upang makatakas, nagpakasal ang ina nito sa pamilya He. Ngunit hindi pa rin siya nakatakas sa kamay ni Zhao Ziqian. Ginamit niya ang buhay ni Helianzeng upang pilitin siyang kunin ang mapa ng gintong imbakan. Bago ipagluksa ang kanyang ampon na anak, inihayag ni Zhao Ziqian na matagal na niyang kilala si Muyutang. Madalas niyang iniiwan ang marka ng singsing ng medalya sa kanyang mga tropeo. Galit si Helianzeng at gustong maghiganti para sa kanyang mga magulang at kay Ado. Sa kabilang banda, nakita ni Hianran ang sulat ni Helianzeng. Humingi siya ng tawad dahil kailangan niyang tapusin ang lahat ng puot kay Zhao Ziqian. Kung hindi niya ito pinatay, tiyak na malilinis ni Zhao Ziqian ang lahat ng kanyang mga krimen. Iiwan niya ang lahat ng ari-arian ng punong militar at bumili ng bahay na puno ng mga puno ng plum blossom para sa kanya. Hianran, humihingi ako ng tawad dahil hindi kita masasama sa buong buhay na ito. Ngunit tandaan mo, mas mahal kita kaysa sa sarili kong buhay. Malungkot na tumakbo si Hianran upang hanapin si Helianzeng sa gabi. Pagdating sa tirahan ng commander, gusto niyang paalisin ang kanyang asawa. Ngunit sumugod ang mga sundalo at inaresto si Helianzeng. Mula sa malayo, nasisiyahan si Muyutang sa kanyang paghihirap dahil siya mismo ang sumira kay Helianzeng. Nagkita sila sa art gallery at hiniling ni Hianran kay Adong na tulungan siyang ibenta ang kanyang mga alahas upang makalikom ng pera para iligtas si Helianzeng. Ibinunyag ni Muyutang ang kanyang totoong kulay at itinutok ang isang hairpin sa liig ni Hianran. Hindi niya pinahintulutan na tawagin niya ang kanyang pangalan. Sumang-ayon siyang iligtas si Helianzeng sa kondisyon na pakasalan siya ni Hianran. Gusto niyang personal na dalhin ang kanyang kapatid sa pinakamadilim na impyerno dahil itinuturing ni Muyutang si Helianzeng bilang kanyang tanging pamilya. Ngunit sa puso ni Helianzeng ay ang kanyang stepsister lamang. Binigyan ni Helianzeng si Adong ng pag-asa na mabuhay, ngunit inabandona niya ito para sa kayamanan at karangalan. Pagdating sa villa, nagkarga si Muyutang ng 5 bala. Kinakatawan ang 5 taon na hindi niya nais harapin. Umaasa siya na sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, malilinis ng sariwang dugo ang lahat ng kasalanan. Sa loob ng bilangguan, narinig ni Helianzeng mula sa bantay na ikakasal si Hianran kay Muyutang. Biglang dumating
dumating si Sumingan dala ang kanyang bagahe upang iligtas ni Helianzeng si Hianran. Sa lodging house, sa wakas ay naghintay si Muyutang sa kanyang kapatid. Hiniling ni Hianran kay Helianzeng na tumakas kaagad dahil nalulunod na si Adong sa puot. Sinabi ni Muyutang sa kanyang mga alipin na ikulong ang kanyang nobya sa isang silid. Kinasusuklaman niya ang sandaling pumasok si Helianzeng sa tirahan ng He dahil iyon ang simula ng kanyang paghihirap. Nagulat si Helianzeng dahil kinamumuhian pala siya ng kanyang kapatid at nagpapanggap lamang na muling nagkita silang magkapatid. Nang marinig ang dalawang salitang ipagbayad, kinwestiyon ni Muyutang si Helianzeng kung maibabalik ba niya ang kanyang mga binti at ang lahat ng sakit na dinanas niya. Sa oras na naghihirap siya, nagmamahalan sina Helianzeng at Hianran. Walang awa si Muyutang, wala kang karapatan na bayaran ako. Noong gabing inabuso ako ni Zhao Ziqian, handa ka bang palitan ako? Ang lahat ng aking pagdurusa ay dahil sa iyo. Kung hindi ako pumunta sa tirahan ng He upang hanapin ka, hindi ko sana nakita si Zhao Ziqian na nanakit kay Ginang Bi at hindi rin niya ako sana hinuli at inabuso. Dahil lang ba pinapahalagahan ko ang ating pagiging magkapatid kaya nararapat akong magdusa sa mga kahihiyang ito. Ngunit kahit na ganoon, hinanap pa rin kita nang makatakas ako mula sa tirahan ng commander. Ang resulta ay nakita ko na ginamit mo ang lahat ng pera na kinita mo para bumili ng kwintas para kay Hianran. Noong gabing iyon, nahuli ako ng pamilya He at nasaktan, nawala ang aking binti. Nilinaw ni Helianzeng na patuloy niya siyang hinahanap, ngunit walang paliwanag ang makakapagpagaling sa malalim na sugat sa puso ni Muyutang. Ibinato niya kay Helianzeng ang baril upang kunin ang kanyang buhay, kapalit ng buhay ni Hianran. Itinutok ni Helianzeng ang baril sa kanyang sariling ulo dahil hindi niya sasaktan ang kanyang kapatid. Adong, hinahanap kita palagi at mahal na mahal ko rin si Hianran. Nang makita niya na walang bala ang baril, alam ni Helianzeng na hindi ganoon kalupit ang kanyang kapatid. Pumayag siyang bayaran ang lahat ng kanyang utang at hiniling na tigilan na niya ito. Inisip ni Muyutang na huli na ang lahat. Mula nang pumasok si Helianzeng sa tirahan ng He, palagi siyang gumagawa ng maruming pagpatay para mabuhay. Sa loob ng 1,941 na araw na malayo siya kay Helianzeng, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Ngayon, nais niyang ilibing si Helianzeng at Hianran kasama niya. Inihayag ni Muyutang na siya ang sumakit kay Himulin. Nakipagsabuatan siya kay Zhao Ziqian upang magduda si Hianran kay Helianzeng. Umiti siya habang umiiyak dahil ito ang isa sa mga masayang sandali sa kanyang madilim na buhay. Nais niyang ibalik ang lahat ng pagmamahal at puot kay Helianzeng. Para sa kanya, napakaganda ng taong sinyaw, 1,921 dahil nakilala niya si Helianzeng. Ngunit ang taong Gihoy, 1,923 ay napakasama dahil nawala sila sa isa't isa. Adong, naghintay talaga ako sa iyo, ngunit ang pamilya He. Bigla niyang ipinadala ang mga tao upang sunduin ang kanyang ina. Kinailangan niyang mag-iwan ng mensahe para hintayin siya sa tirahan ng He. Ngunit nang bumalik siya, wala na siya. Hiningi niya ang tulong ni Hianran na hanapin siya at hiniling sa ama nito na ampunin siya. Adong, ikaw ang tanging kapatid ko sa aking puso. Hindi naniwala si Muyutang dahil wala siyang nabasang mensahe. Hindi niya alam na tinanggay na ng ulan ang sulat ni Helianzeng. Adong, barilin mo ako. Kung maibabalik ka nito sa pagiging inosenteng binata noon, karapat-dapat ang buhay na ito. Adong, kahit gaano man karaming pagkakamali ang nagawa mo, ikaw pa rin ang tanging pamilya na natitira sa akin. Ang pinagsisisihan ko ay hindi kita naprotektahan noong kailangan mo ako. Hindi niya gusto na mamuhay ka sa galit. Nang makita ni Muyutang na dumating ang bisipuno kasama ang kanyang mga tropa, naisip niyang wala na siyang paraan para bumalik. Nagpanggap siyang itinutok ang baril kay Helianzeng upang barilin siya ng mga sundalo para protektahan ang punong militar. Helianzeng, sa taong maudan, 1,968, muli tayong nagkita. Ngunit sa taong maufin, 1,928, nagpaalam tayo. Zeng, sa wakas ay bumalik ka na upang sunduin ako. Ang inosenteng Adong mo ay narito na. Lumabas si Nong Yin at sinabi na naghanda ang kanyang master ng 5 bala, ngunit walang bala na sasaktan ang kanyang kapatid. Nakita niya ang kanyang master na naghihirap sa loob ng 5 taon, kaya hindi niya siya hahayaang mag-isa pa. Adong, kung naghintay ka lang ng kaunti noon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ngunit, sa realidad, walang kung sakali. 3 taon pagkatapos, nabunyag ang mga krimen ni Zhao Ziqian at nalinis ang pangalan ni Helianzeng. Sa harap ng puntod ni Muyutang, nagbuhos si Helianzeng ng alak para sa kanyang kapatid. Pumunta siya upang ayusin ang mga labi ni Muyutang at hindi inaasahan na tinago pa rin niya ang mga sapatos mula noon. Adong, madalas kitang dadalawin. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, hindi ko babawiin ang aking salita. Mananatili kang tanging kapatid ko. Sa art gallery, nakita ni Helianzeng na nagpipinta ang kanyang asawa ng kanyang larawan. Tinanong niya si Hianran kung galit ba ito na binibisita niya si Muyutang. Inisip niya na dapat niyang pahalagahan ang taong nasa harap niya at mamuhay ng mabuti sa bawat araw. Hianran, sa harap ko, maaari kang maging matigas ang ulo hanggat gusto mo dahil si Helianzeng ay mananatiling pinakamatapat na kabalyero ni Hianran. Ikaw ang pinakamalaking sorpresa sa aking buhay. Hianran, pakakasalan mo ba akong muli? Opo, Helianzeng, pumapayag ako. Masayang ibinigay ni Helianzeng ang singsing ng pangako sa buong buhay niya kay Hianran. Kung gusto niyang manatili sa tirahan ng punong militar o sa art gallery, susundin siya ni Helianzeng. Mula nang tinulungan siya ng kanyang asawa sa kanyang gawain sa militar, wala na siyang masyadong trabaho. Umaasa siya na ang bawat araw ay magiging araw ng kanilang kasal. Hianran, mula ngayon, sa iyong mga mata at sa iyong puso ay ako lamang.
lamang. Ang tunog ng mga paputok ni Mingan ay hindi sinasadyang naantala ang halik ni Helianzeng. Nang makita niya na magiging ama na si Mingan, sinisisi niya ang sarili na nagpapakasaya siya tuwing gabi, habang wala pang pagbabago sa tiyan ng kanyang asawa. Ngunit, inanunsyo ni Hiandran na magiging ama na rin siya. Kaya, pagkatapos ng libu-libong pagsubok, si Helianzeng ay nanatiling binata na nagmamahal at namumuhay ng masaya kasama si Hiandran.